Kapag sinabing pambahay na sound, andyan yung kadalasan na binibili natin yung amplifier lang at tapos dalawang speaker. No? Yun ang mga tinatawag na pambahay lang. Pero ngayon kasi may mga talagang taong bumibili ng mga high-end na mga power amplifier, complete set, ang tawag nila pambahay. Pero yung usually talagang yung talagang medyo tipong tuwing linggo mag-iinuman lang tayo, may sound lang tayo, may pang sound trip lang tayo kasi ngayon talaga nagbibidyoke, madalas na videoke ngayon dahil nga may mga YouTube na, may mga source of music na tayo via Bluetooth na lang, no? Yung iba talagang bumibili pa ng mga videoke player. So pag sinabing pambahay, amplifier, dalawang speaker, isang microphone. Ganun lang po talaga ang mga pambahay. Pero kung mag-upgrade ka na, bibili ka na ngayon ng audio mixer. Tapos yung iba, nag-upgrade, bibili na rin ng equalizer. So ang nangyari, nagkaroon ng equalizer, nagkaroon ng audio mixer, nagkaroon ng equalizer, tapos dalawang speaker. Kaya kasi nung araw Betamax, ano pa ba? VCD, CD, DVD nung araw, no? At wala pa namang audio mixer. So yung VCD nila nakakunik lang talaga sa amplifier. Pero ngayon may mga audio mixer na tayong ginagamit. Ngayon, kung kayo bibili ng mga sound pambahay, isasama po ninyo lagi sa budget ninyo yung mga audio mixer. Kahit anong audio mixer, pwede naman para ang control ninyo ng mga amplifier ninyo ay nananahimik na lang. No, hindi na yung pihit kayo ng pihit. Kasi madalas po sa mga amplifier na nabibili ngayon, merong mga dalawang microphone input, yung iba pa nga tatlong microphone input, iisa lang ang volume control nun. Paano kung sinalpakan mo ng tatlong mic yon? Yung isang mic sobrang lakas, yung isa mahina, yung isa sakto lang. Paano mo kukontrolin yung sa isang volume control lahat yun? Walang control yun kasi sabay-sabay ng volume nun. O yung iba, swerte na kung merong dalawang volume or naka-separate na volume yung mga microphone. Kaya lang, siyempre, nakadirect kayo sa nahihirapan kasi ang amplifier kapag ganon. Although pwede naman talagang saksakan ng mic yan. Kaya lang, nahihirapan ang amplifier. Kaya mas maganda, sa panahon ngayon, bumili tayo ng audio mixer, marami namang mura. Audio mixer, equalizer, tapos amplifier kahit integrated. Para yung amplifier ninyo, nananahimik na sa volume niya. Kung naka 12 o'clock yan, yung bass nasa gitna, yung mid nasa gitna, yung high nasa gitna. Tapos ang control na ninyo ay nando na dito sa ating audio mixer kahit anong channel. Ano ba ang magandang sabi nung iba sa comment ko, ano ba ang pinakamagandang audio mixer? Actually, napakarami po. Mentras na pinakamahal yung nabili mong audio mixer, talagang bibigyan ka ng magandang quality niyan. Lalo na yung mga powered mixer. Kasi ang powered mixer, hindi mo na kailangan ng amplifier yan. Although pwede pang lagyan, ano. So kung mga pambahay lang, pwede na yan. Dalawang microphone, audio mixer kahit 6 channel, equalizer, tapos amplifier kahit integrated, tapos dalawang speaker. Okay na yun. Talagang busog na sa tugtugan niya. Pero kung naghahanap ka talaga ng mga upgrade o mag-upgrade ka, o yung iba nag-D15 na, D18 na speaker na. O syempre, mentras na nag-upgrade ka ng speaker, no, yung palakihan na ng speaker, palakihan na ng wattage, kailangan mag-upgrade ka rin ng iyong amplifier. Hindi pwedeng D18, D15, tapos ang amplifier mo ay mga halimbawa, Colshot 502, 602, 702 or Sakura. Tapos ang tataas na ng wattage na nilagay mo. Mag-iinit po ang amplifier mo nun. Dapat po, taasan mo rin ang wattage ng iyong amplifier. Johnny Luha, pwede ba kami magdagdag ng speaker sa amplifier namin? Meron akong dalawang 800 watts, 2-way or 3-way D15. Pwede ko bang lagyan ng 300 watts? Meron pa kasi akong 300 watts, dalawa rin. No? Ito ang maling ginagawa ng iba. Left channel, merong 800 watts. Left channel, dinugtungan pa niya ng 300 watts. Ganon din sa right channel. So tama ba? Hindi po tama yung ganon. Bakit? Pinagsama mo yung 800 watts sa 300 watts. Ang mangyayari, lalakasan mo yung 800 watts, lalong lalakas yung 300 watts. Ang nangyayari, sunog na yung 300 watts mo, si 800 watts saktong-sakto. Di sunog na yung 300 watts mo. Dahil gusto mo lakasan sa 800 watts, nadamay. Magkasama sila sa isang channel. Kaya dapat ang gagawin mo, yung dalawang mataas na speaker. So halimbawa, dalawang 800 nasa right channel.
dalawang 300 nasa left channel naman para yung volume control ng left and right na control mo kung gaano lang kalakas. Hindi pwedeng sabay na lalakas yan kasi magkaiba ang wattage eh. May mahinang wattage, pinagdikit mo, pinagsama mo, hindi pwede. So kung nasa kaliwa, yung pinakamataas, nasa kaliwa lang. Kung nasa kanan yung dalawang 300, nasa kanan lang, magkasama sila. Okay? Then, paano mo paghihiwalayan yan? Integrated lang kami, meron. Yun nga ang nagiging problema pag wala kayong audio mixer. Dahil sabay pong tutunog yan. Dahil merong balance siya. Pag nasa gitna ang balance niyan, no, naihinaan ka sa 800, di lalakasan mo. Nadamay na rin yung 300 watts. Kaya mas magandang may audio mixer para yung left and right na kokontrol mo yung, halimbawa, volume ng left, yung pinakamalakas, malakas na. Yung right, pwede mong hinaan lang yan. No, pwede mong makokontrol mo sa audio mixer yon. No, kaya may mga nasusunog na speaker kasi pinagsama nila yung 800 watts saka 300 watts. Dahil luwa, nakukulangan kami sa lakas ng 800 watts eh. Tinodo ko eh. Di sobrang lakas na ng 300 watts. Sunog na si 300 watts, si 800. Kalmadong-kalmado pa, no? So, abangan ninyo yung mga tutorial natin. Magagawan ko na to ng crossover naman to. Audio mixer, equalizer, crossover, maximizer, tapos puro amplifier, 3 amplifier na. At sa susunod nating video, ituturo ko naman sa inyo papaano ba nagiging mono connection. Papaano nagiging stereo connection. Paano ginagawa yon? Yan ang mga susunod nating video at tayo magsisetup lang. Diyan niluha po ito. I-share nyo yung video para natututo po yung iba.